Diyos ko day. Mamatay ka sa dami ng tao dito. Ang pila namin kalahating oras bago makapasok dito. Tapos sa sobrang dami, libo-libo ang nandito in tower. Asya! Asya! Baba! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So guys, pagod na pagod ako kasi galing kami ng Istanbul. Nag-tour kami ng 4 days doon. So kagabi umuwi kami ng alas 2 na ng madaling araw dito sa Antalya. Nakarating kami. So pagod ako kasi wala akong tulog. Sa bus ka lang from alas 3 ng hapon. Alas 4 ata nagbiyahe na kami mula Istanbul pa Antalya. So it takes about 8-9 hours ang travel sa bus. Kasi maraming hinto-hinto, kasi maraming mga ihi-ihi, may natatai, may naihi, may nahihilo, so may kakain, naghinto-hinto kami sa daan. So 1.5 hour ata hinto-hinto. So napunta ko ng Istanbul kasi pangarap ko talagang makita ang Istanbul, kasi last time na napunta ako doon, may pasyente akong dinala sa Pilipinas. So from Antalya to Acıbadem lang na hospital to the airport to Philippines. So hindi ko talaga nakita ang kagandahan ng Istanbul. Napunta ko sa taxi. Ang dami-daming mga tao, halos 1 milyon siguro mga tao doon nag-ikot-ikot, kadami. Wala ko nakitang Pilipino kasi ang daming mga Pilipino sa nakabayan natin sa Istanbul. So wala ko nakita nung the second day sa taxi. Nag-ikot-ikot ako, nanawagan pa nga ako sa aking reels kung saan na yung mga Pilipino sa Istanbul. So, kasi summer ngayon, nasa summer vacation sila usually lahat at nagtatrabaho, at ang iba talaga hindi na naglalakad-lakad masyado kasi talagang uso ang ulihan ng mga illegal talaga dito sa Turkey. So guys, ang Istanbul ay napakagandang lugar talaga. It is the metropolis center of tourism of Turkey. So dito sa mundo, ito isa to sa mga tourist destination ng Istanbul kasi maraming mga historical places na pwede mong mabisita sa Istanbul. Unang-una nagpunta kami sa Şile, Ayva, kami nag-boating. Sunod nagpunta kami ng Fener sa Şile kasi very famous yung ang kanilang lighthouse, kasi sa Karadeniz, yung lighthouse na yun halos paggabi abot ang ilaw doon sa Ukraine. So makikita mo talaga, yung Karadeniz is, dyan makikita yung Hamsi na famous. Tapos sa kabilang side is Ukraine. Tapos after na punta kami ng Istanbul. Unang-una nag-visit kami doon sa Dolmabahçe Saray. Tingnan namin yung mga bahay ng mga sultan, yung kanilang mga rooms, yung mga room ng mga asawa ng sultan. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga sa amin is yung nabisita talaga namin, yung kwarto ni Mustafa Kemal Atatürk, kung saan siya nagpahinga at saan siya namatay. Nakita naman yung kanyang clinic room doon sa kabila. So, mahalaga kay Asya yon kasi gusto niyang makita talaga kung saan ang huling mga araw na in-spend ni Mustafa Kemal Atatürk, the father of Turkey, modern Turkey. Yung kaya lang hindi kami pwede mag-picture kasi bawal doon. So, maliit lang na room na doon siya nakahiga, tapos is a part of the palace na look over to the sea. So, naiyak si Asya kasi nakita niya yung higaan ni Mustafa Kemal Atatürk tsaka yung tatay din. So, nilibot-libot namin yung buong palace. So, nakikita mo talaga ang luxurious life ng Ottoman Empire, ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga upuan, sa at least almost 1,500 years na nag-i-exist pa yung mga ganun kagandang mga gamit. So I am very proud talaga sa Turkish government na na-preserve nila yung lugar na yun. Hindi na ng sunog or ng lindol, kasi ang gandang-ganda ng pagkagawa, ang human craftsmanship ng pagka-engrave ng mga building, pagkagawa ng mga upuan, mga sofa, ng mga chandelier, at kung ano-ano pa, napakaganda. Nakita ko rin doon yung chandelier na binigay ng Queen Elizabeth from England na napakalaki sa Turkey. So
sa Ottoman Empire. So, hindi yun ni Queen Elizabeth, nung mga tatay-nanay siguro ni Queen Elizabeth. So, napakaganda talaga. Hindi rin namin na inabot na nabisita yung mga hazine, mga yaman ng kasi ng time, yung mga jewelry nila, hindi namin nabisita yun talaga kasi sobrang haba ng pila doon sa lugar na iyon. Yung mga relics ni Prophet Muhammad, ang kanyang mga biguti, mga buhok, damit, mga the first Quran, yung sword ni Ali at marami pang mga sword ng mga propeta. So andoon talaga yung footprints ni Prophet Muhammad, nandun din yung kamay, yung ano niya, ano shape ng kanyang kamay, is ang dami-dami talaga. Kaya kung mapunta kayo ng Turkey, talagang bumisita kayo sa Dolma, Bahçesaray. Ang entrance doon para sa amin mga Turkey 60 lira. Meron kasi kaming music card. So all over Turkey magamit namin yun for 1 year, anytime na pwede kang pumasok at lumabas. So napakaganda ng Dolma, Bahçesaray talaga, as in parang sa 1,000 years ago. Isipin mo, ganun ang itsura. Napakaganda. Ang technology ng paggawa nun ay napakagaling talaga. So napapa-amaze ako na naiiyak ako bakit wala ito sa aking sariling bansa sa Pilipinas. Ang napakaganda na preserve nila. Maraming nanakaw at nawala, pero marami pa rin silang talagang na preserve ang Turkish government doon. So napakaganda talaga. So after doon, nag-visit kami ng saan pa kayo napunta? Taksim. Nagpunta kami sa Besiktas, nagpunta kami sa Hagia Sophia. So Hagia Sophia talagang gusto ko nang mamatay. Kasi ang pila doon, grabe, kilometre. So sa daming mga lahi sa buong mundo na gustong pumasok sa Hagia Sophia Grand Mosque. Dati ito po ay isang church ng Catholic. So after naging Ottoman Empire, ginawa po nilang mosque. So makikita mo sa relics at sa ceiling ng Hagia Sophia talaga yung sila Virgin Mary, sila Jesus Christ, yung mga apostles nandoon, yung Christianity. Aside sa masaya ako dahil nakasama ko talaga yung pamilya ko, si Asia at yung tatay niya. We spend at least one vacation a year na pwede kaming makakita ng history of Turkey. Kasi dati 14 years hindi po ako nagtutour kasi inaantay ko yung pamilya ko sa Pilipinas, ang anak ko na si Shaira na pumunta dito at sabay-sabay kami mag-tour. So kasi hindi naman sila makapunta o inumpisahan ko ng mag-tour kasama yung sarili kong pamilya dito. So napakaganda dito sa Turkey, guys. Talagang ma-amaze ka sa mga lugar na bibisitahin mo na hindi mo makikita sa ibang bansa. It's not a modern architecture like Dubai, mga buildings, mga luxurious things. This is history. So if you want to see history of this Greek, the Roman, the ancient civilization, come to Turkey and you will see everything na nakikita mo lang talaga sa libro at nakikita mo sa movie. So this is like a fairy tale story of Turkey by the Catholic, the Orthodox. May mga sinagog din ako nadaanan doon sa Galata Tower. Dito alam mo ba yung first human na nag-try siyang lumipad ay lumukso siya doon sa Galata Tower na mayroon siyang gawa-gawang pakpak. So siya po ay nagalukso doon sa Galata Tower at syempre nagkabalik-balik din ang kanyang mga buto-buto, pero buhay siya nung bumagsak siya doon. So he is the first man who tried to fly using his own creation of wings. So doon sa Galata Tower, napakaganda ng lugar, alam mo sa kabila, dito sa kabila may sinagog ng mga Jewish, sa kabila naman may mosque. So by Christianity. So hindi po masyado big issue dito yung kung anong relihiyon mo, kung anong paniniwala mo, kasi dito nagre-respetuhan kung anong paniniwala ng tao. Kasi yung iba naman na mga uneducated, talagang ini-insist nilang relihiyon nila. So people who are educated,
na naiintindihan nila yung sa other side of your belief. So dito, hindi masyado sila stricto na pumasok kami sa Hagia Sophia. Syempre, hindi ako mahabang damit, naka-dress lang. So, kailangan mo talaga na magsuot ng headscarf or hindi pwede magpumasok na naka-short. Kailangan mong bumili ng damit nila na pangloob. So, ako kasi meron akong dala talagang scarf kasi alam ko, tagpupunta ako ng Hagia Sophia. So, si Asia is naka-tank top talaga siya, crop pa, naka-short. Pwede siyang pumasok kasi bata pa naman siya. So, napakaganda po doon sa Istanbul talaga. Nakita mo yung Blue Mosque, binisit ko rin yung mga libingan ng mga sultan. Nandun magkakatabi-tabi yung mga anak. Isang family doon na isang area na doon sila nakalibing lahat. Tapos marami kong pinuntahan. Nagpunta pa kami ng Buyuk Ada. Napunta kami ng, saan pa ba yun? Teleferic. So, napakaganda talaga ng Istanbul. Kaya lang sabi ko, maganda sa tingnan ang mga historical places. Pero hindi siya magandang tirahan kasi napakagulo, ang dami-daming tao. Uy, parang nung bumaba kami sa may taxi sa baba kasi nung bus namin nasa ibaba, nakita mo yung nagkakagulo yung mga pasahero, sumasakay ng bus. Ang dami-dami, parang sabi ko, hindi ko kayang sumira dito na napakadaming tao, parang Metro Manila na parang sakit ang ulo ko. Ang mga bahay doon dikit-dikit. Tapos ay syempre maingay, busy street, metropole na ang tinatawag. Syempre hindi naman tayo mayaman na tumira tayo doon sa mga villa na pinuntahan namin doon sa Chamliya Tepe, na doon nakatira yung presidente ng Turkey, na mga nakavilla-villa sila doon. Eh syempre pang mayamang lugar, parang Ayala, Alabang sa Pilipinas kumaga. Eh doon lang man tayo pwedeng tumira sa mga apartment condo type na ang dami-daming tao. So napakasikip, napakagulo, napakaingay. Kasi hindi na kaya ng edad ko na tumira sa mga ganung area. So, mas prefer ko talaga dito sa Antalya. Tahimik yung mga gusto mong puntahan. Malapit lang, walking distance. So, Istanbul is a very nice place. I advise you sa mga viewer ko dito na nasa ibang bansa. Kung ang amo ninyo or employer niya pupunta ng Turkey, try to come with them. It's not about na pwede kang mag-run away dito. It's about the history, culture na makikita mo, na nababasa mo lang talaga sa libro or nakikita natin sa movie. Napakaganda talaga dito, guys. So, once in your life, visit Turkey. Kasi maraming historical places dito na hindi mo makikita sa ibang bansa. Only in Turkey lang makikita. So, I'm so proud na kahit pagod ako, na pagod yung buong pamilya ko, so, plakda sila lahat. So, parang maaga din ako nagising kasi naglaba ako ng labahin kasi papasok ako ng alas 3. Na nabisita ko talaga yung mga magagandang lugar na dapat nating puntahan once in our life. So, nakikita mo rin daming gwapo doon na mga Turko na wala na dito yung COVID na kahit ni isa wala ka makita nagmamask sa Pilipinas. May nakikita ka pang nagmamask dito. No, 2 years ago natapos na yung mask. Pagod nga lang kasi syempre alam mo nung pag sa tour ka pupunta, kailangan sumunod ka sa plan na mabilisan yung paglakad mo, pagbisita. Hindi ka pwedeng naglakad-lakad lang ng dahan-dahan ng paglakad mo. So, hindi pwede yun kasi may hinahabol na oras na meron ka pang next visit na lugar. So, I'm so thankful na nabisita namin ang Istanbul. See you next time for our next video.